Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. May we ask the gentleman to refrain from... So ito mga kabanat, no, itong video na parang last part na ata ng video ito, no, last part ng hearing sa Senado patungkol kay Aling LV Vergara, kung saan medyo nakaramdam ng aray itong si Franz Ruiz dahil talagang mga kabanat na sa lie detector pa lang ay bagsak na siya. At dito na sermonan pa sa ni Senador Jinggoy Estrada at na pagsabihan na masahol ka pa sa hayop. Hindi na taong ginawa mo din kundi hayop, dahil nga forever nang nabubulag itong si Aling LV. At sabi pa ni Jinggoy Estrada, Senador, mas ang edad pala ni Aling LV ay nasa 44 lamang, pero ang edad daw dahil sa sobrang maltrato, sobrang pang-aapi, pananakit sa kanya, halos nagmukha na siyang 70 years old. So ito yung mga kabanat sa huling part ng video na ito, pero marami pa akong ipapakita sa inyo pala, particular doon sa lie detector test na inilabas yung report at napatunayan na sinungaling, no? Medyo doon pa lang ay nabinggahan na sana, bulyawan na sana ni Senador Jinggoy. At dito sa part nito, grabing init ng ulo dito ni Senador Jinggoy Estrada sa kay Franz Ruiz. So panoorin niyo ito mga kabanat. Ito. Kay John Mark at kay John Patrick, pareho ang resulta. So ibig sabihin, hindi sila nagsisinungaling. Yes, Your Honor. No spike ng heart rate, no spike ng blood pressure, nothing whatsoever. Yes, Nothing, no indication. Tanungin ko, Senator, may ininom ba kayong gamot na ano? Ha? Nagme-maintenance na ba kayo? Wala po. Nag-high blood ba kayo? Hindi po. Hindi kayo low blood? So, Mr. Basilio, thank you. Are these documents admissible in court? It depends upon the discretion of the court, sir. But are there other courts who admits these pieces of evidence as evidence in court? For the benefit of Senator Estrada, while he was upstairs, I mentioned a Supreme Court decision as well as the ability of administrative bodies, including the Department of Labor, to admit this. Plus, this can serve as for corroborative purposes. This will corroborate other evidence. But there are courts indeed that would Supreme Court decision. I meant The value in this hearing, correct? Yes, Your Honor. And this will just confirm that these witnesses present today, not only John Patrick and John Mark, are telling the truth. At itong mga mag-asawa, itong base sa inyong polygraph test, ay talagang nagsisinungaling. And that is your findings. Yes, Your Honor. If I'm not mistaken. All right. Maybe, Mr. Chair, I just would like to follow up the previous motion that the chair hasn't acted yet with regard to the citing of contempt against Mr. Pablo Ruiz, and for that, yes. the committee will take notice of all the polygraph results consecutively from 2023. That's all magkasama pala yun sa spouse. But before we dispose of that, meron na kayong kaso? Madam Franz, meron na kayong kaso na hinaharap ngayon? Yes, yes, Your Honor. Anong kaso? Sapa.
Okay, you may answer, Counsel to Yes. speak on behalf of the clients. They are currently facing the following cases, Your Honor. First, they have a case with the CHR, Commission on Human Rights, regarding the alleged violation of the rights of the complainant. Second, Your Honor, they are facing serious illegal detention charges filed with the OCP of Batangas. Is that bailable? That is a non-bailable Nako, yan. offense. All right. Aside from that, Your Honor, they are also facing serious physical injuries. That is a bailable offense. And they are also facing violation of the anti-human trafficking law, as well as violation bailable? of the... Yes, Your Honor. As well as violation of the Kasambahay law, Your Honor. So there is only one case that is non-bailable, and that is serious illegal detention. Am I correct? For the time being, Your Honor, but if my information serves me right, there are other cases that will be filed with the OPP of Occidental Mindoro, Your Honor. With the Office of the Provincial Prosecutor, considering that the witnesses actually appeared before the said prosecutor's office. So what are the possible charges that can be filed against your client? I would assume, Your Honor, that it would be in the same nature, although they might refer to different time frames, Your Honor. Including serious illegal detention. That is my anticipation, Your Honor. All right. Thank you. Mr. Chair. Thank you. Before we proceed, since the counsel is now holding the microphone, the chair would like to determine from fair in terms of the proceedings, allowing the Ruiz couple to explain, giving time and space for the Ruiz couple to counter the allegations made against them. From your personal This- perspective, yes, naging patas ba ang komite? Maybe we can ask first the spouses before the counsel reacts. We can ask, siguro kahit isa na lang magsalita sa kanila. Hindi, si Sino? Ginang Franz. Ginang France. Naging Naging patas patas ba ho ba? ang komite sa pagdinig ng kasong ito? Kayo po ba ay pinagmalabisan ng komite? Kahit po minsan tumataas po ang boses dito ng ilang mga senador, kayo po ba ay nakaranas ng pagmamalabis buhat sa Committee on Justice and Human Rights? Kayo po ba ay hindi tinrato ng maayos sa inyong pangkasalukuyang detention at sa pagharap sa committee ito? Kayo po ba ay binawasan ng karapatan habang naririto? Gusto namin marinig. Ito yung matinding sagot niya, mga kabanat. No? Hanggang nabulyawan sa tuloy. Siguro hindi mo na kailangan tanungin yung abogado mo. Dapat alam mo kung patas ba ito o hindi ba naging patas itong pandinig para sa inyo mag-asawa. Ito yung sagot niya. Ako po ay nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling. Wala na kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 7. 7 testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbita eh. Nagkusang loob sila pumunta rito
para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe Taas na ng boses niya. refrain from and probably High blood na si Jinggoy eh. exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo pa naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilan taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. So yan mga kabanat, yung yun ang video kung saan inuinit yung ulo ni Senador Jinggoy Estrada. So nagsabi kasi yung babae kanina, yung si Franz, na minsan daw parang tinatanong sa kanina kung balance ba yung pananaw ng ating mga senador. Eh ang sagot niya parang hindi, dahil daw ang iba minsan ay natataas ng boses. Ayun, lalo sa tuloy na sermonan mga kabanat, lalo siyang nataasan ng boses dahil nga galit na galit nga itong si Senador Jinggoy Estrada dahil nga sa kalagayan ni Aling LV, dahil nga ay habang buhay naman nga talaga siyang bulag. Pangalawa, ang itsura niya ay hindi na angkop sa kanyang edad. Ayon pa kay Senador Jinggoy Estrada, ang itsura din ni Aling LV alas nasa 70 years old siya, samantala ay ang totoong edad ay 44 lamang. So sobrang maltrato sa kanya, sobrang pananakit nitong pamilya Ruiz talaga, especially doon sa babae na masyadong sadista talaga mga kabanat. Matapang, mukha pa naman sa mukha pa lang kasi mga kabanat, tingnan mo yung mukha ni sa mukha pa lang mga kabanat ay talagang hindi na napapaiwan ng buhay talaga mga kabanat. Parang sumasali ito sa sumo, itong isura nito, no? Talagang grabe. Sila muna mga kabanat ang ating video, at see you next video. Gusto kong last upload itong patungkol sa polygraph test na kinandak yan, no, ni Senador Rapi Tulfo, at ngayon nilabas nga yung result at napatunayan na itong si Franz at itong lalaki ay nagsisinungaling mga kabanat. So abangan nyo sa sunod nating upload. Yun ang pinakalas nating upload. Saan ba to? Ito.